The Arranged Marriage, Chapter 10. Nang ganap nang nakapagpahinga si Jamaica, ay pinasya na niyang puntahan ang kanyang pamilya. Hindi niya patatagalin pa ang kanyang sadya kung bakit siya umuwi ng Pilipinas. Mayroon pa siyang ilo-launch na mga products, kaya kailangan din niyang bumalik sa New York. Humugot siya ng malalim na buntong hininga bago tuluyang bumaba mula sa kanyang kotse. And yes, she bought her own car. Ilang araw niyang pinaghandaan ang araw na ito. Jam, kailan ka pa dumating? Ang kanyang panganay na kapatid na si Jason. Niyakap siya ng lalaki. Week ago, kuya. Where's dad? Tanong niya habang nakayakap dito. Wala pa siya eh. Sagot ni Jason. How about mom? Tanong ulit ni Jam. She's in their room. Matutuwa yun kapag makita ka niya. Tugon ni Jason saka kumalas sa pagyakap sa bunsong kapatid. Pupuntahan ko muna siya. Okay. Nasundan na lang ni Jason ng tingin ang kapatid. Nais niyang makita ang kanilang ina. She misses her so much. Mommy? Tawag niya sa pansin ng medyo may edad ng ginang. Jam. Sambit nito paglingon at nakita ang dalaga. Patagbo siyang lumapit sa kanilang ina at mahigpit na yumakap dito. Baby, I'm so proud of you. Job well done, anak. Masayang wika nito habang yakap-yakap si Jam. Thank you, Mommy. Kumusta ka? I'm okay, iha. Aglag na ng pinagbago mo, anak. You're not baby Jamaica anymore. Mommy naman, I'm still your baby. Yes, princess. I miss you so much. I miss you too, Mommy. Sorry kung hindi ako nagpaalam sa'yo noong umalis ako, ha? That's okay, anak. What important is, you made it to the top, baby. And I'm so proud of you. I love you, Mommy. Anya at muling niyakap ang kanyang ina. Her mother never agreed to that arranged marriage. Pero wala itong nagawa kundi ang sumunod na lamang din sa kagustuhan ni Mr. Lim. Anak, I know you're not happy with Liam. And I want you to do everything that makes you happy. I want you to enjoy your life like the others. There's still plenty of time for you to do that. Tumango siya at hindi niya napigilan ang kanyang mga luha. Thank you, Mommy. Ani niyang muli at muling humakap sa kanyang ina. Nanatili muna siya roon at nakipagkwentuhan. Lumipas ang ilang oras. Katok mula sa labas ng pinto ang umagaw sa pansin ng mag-ina na masayang nagkukwentuhan. Ako na, Mommy. Ani Jamaica nang akmang tatayo ang kanyang ina upang buksan ang pinto. Dad's home. Saad ni Jason na napagbuksan niya. I want to talk to him. Dalhin mo siya sa study room, kuya. Saad ni Jam. Okay, Jerome is here too. Tugon ng lalaki. Okay, kuya. Bababa na ako. Tumango si Jason at saka nauna nang bumaba. Bumalik si Jam sa loob. Mommy, I am going to talk with Dad. Paalam nito sa kanyang ina. I'll go with you downstairs. Mommy, wag na. I can handle this. Ayokong madamay ka. Isa pa, nandun sila, kuya. Sige. Pero bago ka umalis mamaya, puntahan mo ako rito, ha? Okay, Mommy. Hinalikan niya sa noo ang kanyang ina bago lumabas ng kwarto. Nang nasa harap na siya ng pinto ng study room, ay mariin siyang pumikit. Dumilat at pagkatapos ay humugot ng malalim na paghinga. Sa kanya pinihit ang seradura ng pinto. Her father is sitting in the swivel chair, while her siblings are sitting on the sofa. Nang patingin ang kanyang ama nang maramdaman ang presensya niya.
Napalingon na rin sina Jason at Jerome. Mabuti naman at natatandaan mo pa ang daan pa uwi rito. Panimula ng kanilang ama. Humagbang si Jam palapit. Ibabalik ko lamang ang mga ito sa inyo. Saad niya at kinuha ang mga ATM at bank book sa kanyang shoulder bag. Wala rin naman silbi na hawak niya ang mga yun dahil hindi naman niya nagagamit. Bakit? Dahil ba mayroon ka ng sariling pera? Saad ng Don. Yes. And wala rin naman silbi ang mga yan dahil naka-freeze. Yes. And wala rin naman silbi ang mga yan dahil naka-freeze. Magpapasalamat na rin ako dahil sa mga ginawa ninyo sa akin. Natuto akong patunayan ang sarili ko sa inyo at sa ibang tao. If I were you, ayusin mo lang problema ninyo ni Liam. Kawawa naman yung tao. Saad ni Mr. Lim. Bakit, Dad? Naawa ba siya sa akin sa mga pinaggagawa niya? Naisip ba niyang maawa sa bawat sampal, bulyaw, at kung ano-ano pang dinanas ko sa piling niya? What? Sambit ni Mr. Lim. Wala kang alam, Daddy, because you've never listened to me. You never asked my side. Wala kasing mahalaga sa'yo kundi ang pangalan mo, ang pera mo. Ano bang pinagsasabi mo? Naguguluhang turan ni Mr. Lim. Bakit? Hindi ba naikwento sa'yo ng magaling mong manugang na binubugbog niya ako? At tinanggap akong ipagamit sa kaibigan niya, kaya ako sila tinutukan at pinaputukan ng baril. I thank God, Dad. Dahil nakaalis ako sa puder ng tinitingala mong manugang. Hayop palang Liam na yan eh. Papatayin ko ang hayop na yan. Ani Jason na napatayo dahil sa inis, lalo na nang umiyak si Jamaica. Kuya, calm down. Saway ni Jerome dito. Ako ang anak mo, Dad. Pero wala kang ibang pinakinggan kundi si Liam. Every time I try to explain and tell my side, hindi ka nakikinig. Ngayon, if you want proof, here. Anya at ibinigay ang kopya ng CCTV footage. Walang magandang maidudulot ang ginagawa mong ito. Matigas na turan ng Don. Talaga, Dad? Kung sa akin, mayroon. As you see how my life changed. Simula nang umalis ako at mamuhay akong mag-isa, na kahit piso, hindi nang hingi o gumamit ng pera mo. Wala kang makukuha kahit 5 mana. Banta ni Mr. Lim. I have a stable job. I have enough saving to live. Bumalik ako rito upang linisin ang pangalan ko mula sa mga mata ninyo. Babalik ka pa rin sa amin. Kakailanganin mo rin kami. Patuloy na pagmamatigas ni Mr. Lim. Talaga, Dad? Bakit? Anong gagawin mo? Ipapahold mo ako sa immigrations? Pipilitin mo akong makipag-ayos kay Liam? That will never happen, Dad. I'd rather kill myself kaysa mamatay sa kamay ng ibang tao. Hindi ka ba napapagod sa ginagawa mo? Sigaw ni Mr. Lim. No, and I will never be. I'll prove myself to you. I have learned a lot of things simula nang mamuhay akong mag-isa. And you know what, Dad? When I was in Tondo, and saw those poor people living a simple life, naiinggit ako. And I told myself na sana ganun buhay ang namulatan ko, cause they know how to be contented. They had their freedom at masayang nakikihalubilo. Unlike the life I grew up with. Pinipili ang kaibigan. Walang karapatang magdesisyon sa buhay. Pati sa pagpili ng makakatuwang sa buhay, walang karapatan. Do whatever you want. Pero wag na wag kang lalapit sa akin kapag lumagapag ka dahil sa katigasan ng ulo mo. Turan ni Mr. Lim. Don't worry, Dad. This might be the last time you'll see me. Anyway, panoorin mo pala yung ibinigay ko.
Napatitig ang kanyang ama sa inilagay niyang disk sa ibabaw ng lamesa. Pagkatapos ay tumalikod na rin siya. Hinarap naman niya ang kanyang dalawang kuya. Kuya Jason, Kuya Jerome, huminahon kayo. Huwag ninyong dudumihan ang iyong mga kamay dahil lang sa akin. Let me handle this matter myself. Jam, hindi ko matatanggap na ginanon ka ng hayop na yon. Ni minsan, hindi ka namin inaway o kinurot man lang. Inalagaan at minahal ka namin ni Kuya. Galit na turan ni Jerome. Kuya, calm down. Huwag kayong mag-alala. Kaya ko na to. All I want is my freedom. Nasa likod mo lamang kami, bunso. Ani Jerome. Thanks, Kuya. Aalis na ako. Paalam niya at saka na tumalikod. Hindi na muli pang nagsalita ang kanilang ama. Umakyat siyang muli at dumiretso sa kwarto ng kanyang mga magulang upang magpaalam sa ina. Lumipas ang ilang linggo. She set an appointment with Liam. Once and for all. Nahihirapan na rin ang kanyang dibdib sa pag-iwas ni Norman. Kahit chats ay hindi ito nagpaparamdam. Isa pa, kailangan niyang bumalik ng New York sa susunod na linggo. Kasama niya ang kanyang abogado sa pagpunta sa kumpanya kung saan naroon ang lalaki. Pinatuloy sila sa conference room. Namiss yata ako ng asawa ko Bungad ni Liam at akmang lalapit kay Jamaica upang halikan. Pero maagap na napigilan ng abogado. Hindi mo siya maaring lapitan o hawakan. Ani ng abogado. But she's my wife. May diing turan ni Liam. Attorney, iwan na muna ninyo kami. Agaw ni Jamaica sa pansin ng abogado. Okay, ma'am. Ani nito at iniwan na ang dalawa. Humugot ng malalim na buntong hininga si Jam bago nagsalita. So anong plano mo? At hindi mo pa pinipirmahan ang annulment? Gusto mo bang umabot tayo sa criminal court? No, I won't let you go. Tugon nito. Kasi matatanggalan ka ng mana kapag hiniwalayan kita. Right? No, I want you back. Gusto kong magsimula tayo bilang totoong mag-asawa. Give a chance. Pakiusap nito. Are you out of your mind? Ako ba tinuring mong asawa? Nirespeto nga sa akin bilang isang taong hindi mo binigay And now, you're begging for a chance? What if I love you? Saad ni Liam. Love? You love me? That's the funniest joke I've ever heard from you, Liam. Believe me, Jam, I really do. Saad nito. You don't know what love is. Do you want me to tell you? Love never cheat. Love never betray. Love is respect. And all of these things you failed to give to me. I know it's difficult for you to believe, but I love you. Patuloy ni Liam. No, how could a heartless person like you love a woman? Yes, I am heartless, if that is the right word to describe me. And I became like this because I once cared too much. Pero winalang hiya lang ako. I always had those arranged marriage. But I never marry anybody. Hanggang narin din ako sa pagkikipagkasundo sa akin sa kung sino-sinong babae. Then I told myself that the next time they arrange a marriage for me, I'll marry. And I promised to myself that I will make her life like a hell. Paliwanag ni Liam. Hindi ko yun kasalanan. Bakit akong pinagdusa mo, Liam? Minsan pinangarap kita na sana ikaw ang maging katuwang ko sa buhay. Noong una, tumutol ako ng husto na ipagkasundo ako. Pero nang malaman ko sa'yo ako ipakakasal, pumayag ako. But I did not expect na impyerno pala ang magiging buhay ko kasama ka.
And you know what's the worst thing? Yung tinangka mo akong ipagamit sa kaibigan mo. Liam, tao ako. At hindi bagay na ipapahiram mo kung kanino mo gusto. Inaamin ko ang pagkakamaling yun because that was our habit. We share with a woman, pero pinagsisisihan ko yun, Jam. And I'm sure, alam na ng daddy mo ang lahat. Galit na galit siya sa akin. He cursed me and all. At kapag nalaman ito ng parents ko, hindi ko alam kung saan ako pupulutin. But then, handa akong pagdusahan ng mga kasalanan ko. Iyong nakikita kang masaya sa iba, sobrang parusa na para sa akin. Pag-amin nito, tama sila, hindi ba? Malalaman mo lamang ang halaga ng isang tao kapag nawala na sa'yo. Lumuhod ito sa harapan ni Jam na ikinagulat niya. Ano bang ginagawa mo? Asking for your forgiveness. Tugon nito. Liam, hindi ako Diyos para luhuran mo. I can give you the forgiveness you want at the right time. Jam, please, give me a chance. Pagmamakaawa ng lalaki. I want my freedom, Liam. No, hindi kita isusuko. Saad ni Liam. Yumakap ito sa kanya habang nakaluhod. Hindi napigilan ni Jam ang kanyang mga luha. Pero tuwing bumabalik sa balintataw niya ang dinanas niya, sa mga kamay nito ay bumabalik sa kanyang alaala ang sakit. I promise you, nagbago na ako. Patuloy ni Liam. Liam, please, tumayo ka dyan. Patawarin mo na ako, Jam, please. Muling pakiusap nito at humigpit ang hawak kay Jam. Hindi na itago ni Liam ang kanyang mga luha. Buong mundo ang makakalaban niya dahil sa sariling kagagawan. Tumayo ka dyan. Maghihintay ako hanggang sa mapatawad mo ako at bumalik ka sa akin. Ani nito at saka tumayo at diretsyong humagbang palabas ng conference room. Nasundan na lamang niya ng tingin ang lalaki. Ilang sandali ang pinalipas niya. Maya-maya ay inayos na niya ang kanyang sarili at saka na rin lumabas. Nilisan nila ang gusaling iyon. At habang lulan ng sasakyan ay naikwento niya sa abogado ang nangyari at ang mga pinag-usapan. At sinabi ni Liam, "Everything will be alright," nasabi ng abogado. Tumango na lamang siya. Kinagabihan. What? Tatawa na ba ako sa joke na yan, Bessie? Siyan matapos ikwento ni Jamaica ang nangyari sa pakikipagkita niya kay Liam. He really said that, Bessie? So what's your plan now? Kunway seryosong tanong nito. Tuloy pa rin ang annulment case, Bessie. Jam, sa tingin ko, you should think about it again. Ha? Why? Wala lang. Just for you to be sure sa desisyon na yan. Yan, I have to go back to New York for the launching of the products. I can't stay here long to think and wait till he signs the papers. Abogado mo nang bahala dyan. Ewan ko sa'yo, ang gulo mo. Jam, honestly, I feel something. Seems like you are hiding something from the deepest part of your heart. Turan ni Aryan. Napatingin si Jam sa kanyang kaibigan. Tuluyan na nga bang papasok sa panibagong relasyon si Jam? At ano ang ibig sabihin ni Aryan sa kanyang sinabi? Abangan ang karugtong.